Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca D. Aguilar at ito po ang aking Day 18 devotion para sa ating 365 daily devotions na pinamagatang My Guardian Angels ba tayo? Angel. At ang Bible verse po natin ay matatagpuan sa Hebrews chapter 1 verse 14. At ang sabi po dito, are not all angel ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? At sa Tagalog po, ano ang mga anghel kung ganoon? Sila ay mga espiritu naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. At ang teachings naman po natin ay number 1, believers do not have guardian angels. Tayo palang mali pala yung tawag dito, yung paniniwala natin na may guardian angel tayo, diba? Parang dati kasi ng mga bata, parang ako rin kinalaki na may guardian angel din daw tayo, sabi ng mga nakatanda, diba? Yun yung mga sinasabi sa atin. Hindi pala. Sila, kasama pala sila ni Lord. May mga mission pala sila na dapat gawin. Hindi pala natin yung, sabi nila, lagi daw tayo may kasama, which is yung guardian angel, which is mali pala. Hindi pala tayo kasama nila, hindi si Lord. Dahil may mga mission sila na parang may binibigay na task sa kanila si Lord, ganun, kung saan sila, may mga vision sila, may kanya-kanya silang ganun. Inaano kung saan sila, kung ano gagawin nila, ganito, ganyan. Hindi pala yung tayo yung kasama nila, kundi si Lord pala. And number 2 po, believers are higher than angels. Tayo palang mga taga-sunod, mas mataas pa sa mga angels. Diba, biruin yun, yung mga paniniwala na dati natin na kasama natin sila, yung pala mas mataas pa tayo sa kanila. Kasi nga, tinaas tayo ni Lord, itinaas tayo ng Diyos. Diba, parang kalebel natin siya. Hindi talaga totally kalebel na Diyos din tayo. Naging kalebel natin siya kasi kapatid natin siya at anak tayo ng ating Panginoon. Parang yung father na rin natin, diba? Tawag dito. Tapos may din pala, may part din na tayo yung hahatol sa mga anghel para tayong mga judges, diba? Parang kasi nga mas mataas tayo sa kanila, tayo pa yung hahatol sa kanila, diba? Hindi ang layo sa paniniwala natin dati na kasama natin sila na may guardian angel tayo. Yun pala, mas mataas pa tayo sa kanila. Number 3 po, believers are being ministered by angel. Tayo ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Kasi parang sumusunod sila sa ni Lord, sa mission ni Lord na paglingkuran tayo dahil yun yung utos sa kanila. Hindi yung talaga totally kasama natin sila na parang every time na may kasama tayo, which is guardian angel daw. Hindi pala yung totoo. Dahil pinaglilingkuran niya lang tayo. Naglilingkod sila kay Lord. Tapos kung will ni Lord na paglingkuran tayo, parang sumusunod sila kay Lord. And application naman po number 1, treat angels as servants of Lord. Ayun po. Huwag natin i-treat yung guardian angels na kasama natin. Siya yung nag-guide sa atin, hindi po. I-treat natin sila as a servant ni God. Sila yung tagasunod ni Lord. Hindi siya yung kasama rin araw-araw. I-treat lang natin sila na nagsiserve kay God. Nagsiserve kay God, and yun lang. And number 2, do not fear fallen angels or demon. Kasi, sabi ito, wag daw tayo matakot sa mga demons din. Kasi protected na tayo through Holy Spirit, diba? And wag tayo matatakot kasi tayo mga believers, secured na tayo kay Lord. Kahit anong mga bagay, kahit anong masasamang gawin, protektado niya tayo kasi naka-guide siya sa atin palagi, and nakikita niya kung sino yung mga nakapaligid sa atin, kaya tayong protektahan. Walang sino man na kayang umano sa atin, wala man sino kayang gumalaw sa atin na masama gumawa, ganun. Kasi protektado na tayo kay Lord. Yung mga tinatatakutan natin na bagay, yung mga sabi, diba, mga bata pa lang, yung mga multo, takot tayo sa dilim, takot tayo sa sa mga itsura na nakakatakot, diba? Kahit sa internet man natin nakikita, nakakaramdam na tayo ng takot. Pero ngayon na dito sabi dito na do not fear fallen angels or the demons. Ngayon, huwag na tayo matakot. Huwag na natin
isabuhay yung takot. Kasi ba't pa tayo matatakot kung nandyan naman, kung may Diyos naman tayo, di ba? May Diyos tayong buhay na lagi nandyan para gabayan tayo, na hindi tawag yun, hindi tayo pinapabayaan. Lagi siyang nandyan para sa atin, di ba? Kaya wag tayong matakot sa kahit anong mga bagay na nagpapatakot sa atin, kasi protektado na tayo ni Lord at ang Holy Spirit na sa atin. Number 3, pray to God often and directly. Sabi dito na mag-pray tayo kay Lord ng often, madalas, and directly. Hindi lang porket may kailangan tayo, doon lang tayo mag-pray. Kailangan araw-araw, sa pagising, sa pagtulog, sa pagkain, ganun. Kailangan nalalahan na rin si Lord, kasi di ba lahat ng sakripisyo na ginawa niya, lahat yung Holy Spirit iniwan niya dito sa mundo, na bago siya pumunta sa heaven para protektahan tayo. And yung mga bagay na nakita natin, yung pinako siya sa, lalo na nung pinako siya sa krus, tawag dito, tinubos tayo gamit yung dugo niya, diba, nung pinako siya sa krus. And kaya kailangan mag-pray tayo kay Lord araw-araw, directly often. Kasi yun ang tama natin gawin na bilang mga believers niya, mga tagasunod niya. Kasi yun yung way natin upang makausap natin si Lord. Hindi lang tong devotion natin na ginagawa, nag-video tayo at nanonood ng video ni Father Russell. Maganda rin na nag-pray tayo sa kanya directly and often, kasi yun yung gusto ni Lord, na magpalapit tayo sa kanya, diba? Ganun, tuwan-tuwa siya sa mga tao na lumalapit sa kanya, hindi yung parang ayaw niya yung napapalayo tayo sa kanya. Kasi pag napalayo ka, syempre parang malulungkot ng si Lord, kasi may tendency talaga na mapahamak ka, kasi wala ka sa kamay niya, wala ka sa protekta ni Lord. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo, at huwag po natin itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And yun lamang po. God bless po.